Narito na ang programang kastigadora Master Jenny. Dito lamang sa himpilan ng CCN News, Filipino Views, makakapakinggan tuwing araw ng Huwebes at Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Master Jenny, maaasahan sumbungan ng bayan. Siguraduhin mo lamang na ang inyong mga dokumento at testigo ay inyong kasama. Magsumbong sa kastigadora Master Jenny, sumbong. Magandang hapon po sa inyong lahat, ang kastigadora nila Master Jenny. Master Jen, bumati ka? Binabati ko kayong lahat, BSD at si Mads Pangulima, ang ating producer ng CCN News Filipino Views. At syempre po sa ating programang kastigadora ay ating pong tatalakayin ng iba't ibang issue ng ating pamahalaan. At syempre po nahandyan po ang mga CCN News Patrol at PSD Rider po, na kung saan magbibigay po sa atin ng iba't ibang balita po sa iba't ibang panig po ng ating bansa. At ngayon po ay araw ng Sabado na naman po para sa aming programang Kastigadora, Mayo 6 po. At ang aming programa ay mapapakinggan po niyo at mapapanood dito po sa CCN News, Filipino Views po tuwing Sabado. At syempre po, nandyan po ang ating mga talagang sumusuporta po. Ang bagong aming sponsor, KFC po ng SM San Mateo. At syempre, nandyan din po ang Goldilocks SM San Mateo. At narin din po ang iba't ibang panig po ng talagang sumusuporta po mga Chinese community. Ang aming programang Kastigadora, Master J, magbalita ka kung ano bang mga kaganapan sa ating PSDAB. Bukas, naalala ko pa yan, di ba? May meeting tayo ng alas 4 ng hapon. Lahat ng mga PSD, Rider, Patrol. At yan po, syempre, ang amin po, inuulit po namin, panawagan po sa lahat ng PSDAB, Riders po, members and officers po. Meron po tayong meeting bukas po, Mayo 7 po. Sa Bulaluan po yan, sa Rodriguez Rizal po. At syempre, under po yan ng aming founder chairman, Jose P. Cordoba. At syempre, pinagsama po ang San Mateo Rodriguez PSD Chapter. At panauhin din po namin ang aming Chief of Police po ng Rodriguez Rizal na si Superintendent Hector Grijaldo. At syempre, nandyan din po ang aming Municipal Director po ng PSDAB San Mateo Chapter, si Rolando Caboy Omega po. At siya rin po ang Maharlikan Recovery Team po. At syempre, sa umulo po ng kanyang administrador po ng Akumpiado Real Estate po ay walang iba kundi si Daniel Prañesa po. Sige, Master J, magsimula ka na. Ano bang mga tatalakayin natin ngayon? At narito rin si Mads Pangulima, ang producer ng CCN News Filipino Views ng diaryo niya. Yes, talagang aming producer at talagang kahit na medyo ang aming programa ay talagang lulubog-lilitaw, pero maaasahan nyo po ang Kastigadora ay lagi po yan naka-ere dito po sa CCN News, ang Filipino Views po. Siyempre, ang aming din po publisher ng CCN News, walang iba si Mads Pangulima po, ang Muslim Affair at lahat na rin po ng klaseng affair, nasa kanya na. At syempre po, ang aming mga CCN News Patrol na talagang walang sawang nagkikibalita at nagbibigay po ng mga impormasyon at kaganapan sa ating bansa. At syempre, tatalakayin natin unang-una dyan sa Barangay Ampid 1. Talagang pagod na ang mga master. Sa araw-araw na dumadaan kami dyan mismo sa Daambakal, mismo sa lumang barangay ng Ampid 1. Talagang kakastiguhin na talaga namin. Kaya nanawagan po kami dito sa barangay captain po na si Hector Reyes. Sir, kapitan, alam ko naman na napakagaling mong kapitan, pero sa totoo lang, nagiging mas problema po ang traffic enforcement mo dito sa barangay Ampid 1. Na kung tutuusin, kung walang traffic enforcement, mas madali pong nakakadaan ang papuntang Daambakal, papuntang Budget Lane, papuntang Mercury. Pero dahil sa ginagawa po ng traffic enforcement mo, nakakabagok na po talaga. Nakakapagod na. Kaya, kapitan, sa aming pong panawagan ng aming programang Kastigadora, ayon na rin po sa sumbong, hindi lamang po sumbong. Pagkus kami po araw-araw dumadaan dyan, nahihirapan po talaga ang aming service ng CCN News. At syempre po, parang awa nyo na. Hanggat maaari, huwag nyo nang lagyan ng traffic enforcement. At syempre po, nananawagan din po kami dito kay Maria Luisa Minjola na ang kanyang anak ay nasa Brunei. Malapit-lapit na po, Mrs. Minjola, at kailangan matapos na natin ating mga gawain. Siya rin po ay adopted po ng Maharlikan's Recovery Team. Master Jen. Ang anak ng tupa naman.
Ako naman, Kapitan, medyo nahihirapan na rin kami. Aksyonan mo agad. Narinig po ninyo ang mga kababayan, talagang ang Ampid Uno ay masasabi po talagang sinasabi nilang tahimik, may peace and order. Totoo po yan. Pero bagkus nakakabagot na po talaga dito sa Daang Bakal na talagang kung may traffic enforcement pong namumuno, sobra po talaga ang traffic. Kaya ang inyong lingkod talagang araw-araw pagod. Saka antay lang ng traffic na yan. Kaya Kapitan, at panawagan din po namin sa tanod po si Manuel na nagbigay po sa amin ng mga ilang impormasyon na actually bago na po kasi ang hepe ng San Mateo. Okay. Yung nakaraan po si Superintendent Damaso. Okay. Pero dahil nga po pagkaraan lamang ng 3 araw ay nalipat naman po siya sa Laguna, hindi po namin alam po sinong nakaupo. Nais po sana namin magbigay pugay sa ating ang municipal director po na si Ka Omega dito po sa Police Superintendent para po sa PSDAB po sana. Right. Courtesy call po na ginawa po namin sa Muntalban na kung saan lahat po ang mga PSD members and officers, riders po ay nag-courtesy call po dito kay Superintendent Hector Grijaldo. Kaya nais din po ng inyong lingkod, syempre kasama pamumuno po ng aming chairman Joby Cordoba, na mag-courtesy call din po kami sa bayan ng San Mateo. Yan. Pero ito nga po mga nagdaang araw, bago po kami nagkaroon ng meeting uli sa PSD, dumalaw po ang ating chairman Joby Cordoba sa municipal po ng San Mateo, kung saan nakadaupang palad niya Master Jen, ang ating vice mayor na si Rafael. yes, at syempre ang, Ay, ang kanyang mayora na siyang may bahay din ng bayan ng San Mateo. Na kung saan sa tingin ko naman ito naman si vice mayor talagang malapit sa ating chairman. Sabi nga ni chairman, kaibigan ng mahirap, lalo na't kung mayamang. Lalo ng mayamang. Yes, Master Jen. Kaya tuwan-tuwa naman talaga itong Vice Mayor pag sinasabi to ni Mr. Joe Cordoba. At syempre po, papaklala ko din po sa inyo ang pagbubukas po ng PSD Update News Philippines. At syempre po, ang aming layout artist po dyan, syempre ang aming CCN News, ang Filipino Views, ang aming executive producer na si Mads Pangulima. Siya po talaga ang talagang nag-a-arrange ng aming mga gawain dito sa dyaryo na ilulusad na po namin by national po. At syempre po, sa pamumuno po ng aming chairman, Mr. Joe Cordoba, na kung saan siya ang pinaka-founder chairman po ng PSD. At syempre, ang aming publisher po, Master Jen, magpakilala ka? Bubuksan na nga natin, Master. Anak ng tupa. Sigurado yan. Lahat ng makikita natin o may document, nakadyaryo yan. Correct. Ingat lang. At syempre po, ang aming sa Akumpiado Real Estate, si Mr. Daniel Prañesa, na talagang siya ang nakakaalam ng buong istorya po ng Akumpiado Real Estate, na sa paglulunsad din po, sa pakikipagtulungan po ng Maharlikas Recovery Team. Na ang kanilang binabawi nga na lupa ay mula Luzon, Visayas at Mindanao. Halos 7,100 island. Pero base nga po sa kanyang tagapagsalita na si Cowboy Omega, ay wala pang 100 island ang nababawi ng Maharlikas Recovery Team. Masi dyan, ano ba ang mga kaganapan sa Maharlikas? Hindi ko lang nabati ang ating honorary chairman na si Governor Nini Rebecca. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Governor Rebecca Nini Inares, na talagang walang tigil pong pagsuporta sa PSDAB, na kamakailan lamang po, kailangan po makakapanumpa po ang aming San Mateo chapter dahil, Governor, bago na po kasi ang aming municipal director dito sa pamumuno po ng, syempre, mga iglesia yan. Mga iglesia yan, iglesia yan, si Rolando Cowboy Omega. Diakono pa nga yan, Master Jen. Okay. Kaya syempre, sa mga darating pong panahon, inaantabayanan po natin ang panunumpa po natin sa PCRG, na kung saan lumiham nga po ang aming chairman Joby Cordoba sa ating mahal na Pangulong Duterte, na kung saan para mag-courtesy call po para sa pagpalaganap ng kapayapaan po, hindi lamang po sa bayan ng Rizal, maging sa buong Pilipinas po, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mayor Ornido pala, Master. Okay. Ano ba ang ni Colonel Ornido? Nasa ops nga siya ng Antipolo Siya ang City. pinakahepe. At syempre, binabati po natin ang ating mayor po dyan sa Antipolo City, si Junjun Inares. Magandang hapon po, sir. Salute po kami sa inyo. At syempre po, sa aming din po programang Kastigadora nila Master Jen and Jenny, maaari po nyo kaming kontakin
sa amin pong mga numero para po sa inyong mga sumbong, reklamo, at ano po mga detalye na gusto po ninyong ipalaw, yung mga gusto po nga makaalam ng Maharlika Security. Ang number po ni Master Jen ay 0909-772-9855. At ang numero naman po ng inyong lingkod ay 0910-380-9228. 9. Oh, yan po. Sa landline naman po namin ay 959-7949. 579-4979. Yan po ay para po sa aming landline na maaari po nyo kami agad-agad na makontak para po sa mga ilang mga sumbong. Ating Durabil. Okay, ano yun, Master Jen? Pinagbabawal, di ba? Nakalagay doon sa karatula sa labas. Okay, Na ano bawal uminom. Lahat ng mga nasasakupan. Sa loob ng Durabil, may nakalagay. Pero master, parang nakikita ko na mukhang nagkakalat ang mga umiinom doon. Akala ko ba'y bawal? Yun nga ang tinatanong din sa amin. Bakit nagaganap pa ang mga ganitong inuman sa kalsada? Samantalang napakalaki po ng karatula sa kanto po ng Durabel na bawal uminom sa kalsada. Pero sadya talagang matitigas ang ulo ng ating mga kababayan at hindi mapigil. Okay lang po sana uminom tayo sa kalsada kung hindi na po tayo nangihikayat pa ng mga dumadaan doon at nakakadistorbo po din sa mga residente doon. Actually, matagal na tong problema pero dahil na rin ang inyong lingkod ay hindi namang iba ang mga taong ito pero talagang sobra na po talaga, lubhang malaking problema na po dito sa Durabel ang pag-inom-inom po sa mga kalsada. Kaya panawagan po namin sa presidente dyan na mag-ikot-ikot ka araw-araw, lalo na dito sa Pitong Dulo. Makikita ninyo, ang talagang parang kalo, laging may miron, sugalan, inuman. Pasyalan mo, presidente. Dahil nais mo uling tumakbo ng Durabel Subdivision ng bilang presidente, alamin mo kung anong problema bago ka muling tumakbo. Okay, Master Jen, ano bang mga tatalakayin nating mga iba bang mga Dapat yan issue? kay Kapitan. Okay, ano bang dapat? Ano bang dapat kay Kapitan Reyes? Huwag kayong sumbong ng sumbong sa amin. Isumbong nyo na lang kay Kapitan kasi mahirap na pag pinarangkadahan namin. Ayaw namin ang sabi-sabi. Istigo lang. Oo nga, masyado nang mainit ang talakayang ito. Kaya dumako naman po tayo sa ating, ang ating mga sponsor muli. Kaya sir, alam mo, ang aming producer hindi pwedeng magutom lalo na syempre ang mga CCN News Patrol. Talagang nanawagan kami sa KFC SM San Mateo, Talagang hindi naman nakakalimutan yung lukot. Araw-araw, dumadaan kami dyan, dumadaong. Okay. Kaya kailangan, syempre, ang sabi nga ng aming producer na si Mads Pangulima, pahingi naman, kahit kaunti. Diba? Wag nang kaunti, publisher. Damihan Kunin mo. natin ang KFC. At syempre, ang Go Deluxe na talagang walang sawang sumusuporta po sa amin yan. Halos every second day may cake kami dyan, Talagang si Sa main yan, master. Oo, sa main. Binibigyan talaga kami. Pero dumadaong pa rin tayo dyan sa SM San Mateo kung sakaling hindi na tayo makarating sa Mandaluyong. Diyan na natin kinukubra yung cake natin para sa ating mga bisita. Hindi natin nabate ang nag-sponsor sa atin sa Ever. Ang Everden, Shopwise, nag-sponsor din sa atin niya. Kaya antayin natin, inaantay namin sir yung mga sponsor nyo araw-araw na lang, hindi lamang po sa programang CCN News. Filipino Views namin yung ina-announce. Pag-push araw-araw, dumadaan kami sa inyo. At syempre, ang SM Cubao na talagang sumusuporta rin po sa amin, si Henry C, na talagang sir, wala pa po At yung si Hansi, wala pa po yung aming sponsor, ang aming uniform, ang uniform ng CCN News, Filipino Views. Para at least nakikita po ninyo, natitelevise po yan, ang aming programang Kastigadora, Master Jen and Jenny. Mapapanood po ninyo tuwing Miyerkules hanggang Sabado, alas 2 hanggang alas 10 po ng hapon yan. At syempre po, sa mga dadating pong araw, magkakaroon din po tayo ng mga phone patch po na kung saan ay nakausap na natin. Katulad nga yan, si Ma'am Ana Garcia ng Para. At syempre po, ang superintendent po ng Rodriguez Rizal, si Hector Grijaldo. At syempre po, si Colonel Ornido po ng UPS po ng Antipolo City. Nandyan din po. At syempre po, ang Acompiado Real Estate, si Daniel Prañesa, makakasama din po natin yan. Si Caboy Omega ng Municipal Director po ng San Mateo PSD Chapter, na siya rin pong kasama namin sa dyaryo sa PSD Update Philippines. Okay, siguro dumako na tayo, Mase. Meron kasi nga nagpabot na naman ng liham sa atin. Bago tayo doon. Oo, talagang. Kaya na, huwag masyadong iinit ang dugo mo at talagang siguradong... Hindi, palalamigin na natin. Okay.
Dahil sa istorya mapapakinggan ninyo ay talagang hindi ko lang maintindihan kung pusong bato ka. Okay, ang liham po natin kasaysayan ay buhat po sa bayan po ng Tanay. Yun. Yan. Tawagan na lang sa pangalan nating Lina. Si Lina ay lumiham po sa aming tanggapan upang humingi po siya ng tulong. Sapagkat ang kanyang pong anak na dalaga ay biktima po ng panggagahasa. Sa kasalukuyan po, alam po ninyo, mainit na mainit po sa Congress na pinag-uusapan ang pagbitay po sa mga ginagahasa po. Yan po talaga ay pinag-uusapan po sa Kongreso. Kaya naman tamang-tama po to sa ating liham kasaysayan po ni Lina. Na ang kanyang anak ay ginahasa po nang siya'y papauwi galing paaralan. At ayon nga po sa biktima, natatakot daw po siyang magsumbong sa kapulisan. Pero ang alam naman natin, pag rape, kahit na lumipas to ng mga, sabi mong, 1 linggo, maaari pa rin tayong magpunta sa police station para i-report. Kasi base kay Lina, na sinabi ng anak, kilala niya yung mga gumahasa sa kanya. Actually, 4 to yung gumahasa sa kanya. Na matagal na yung isa, nanliligaw sa kanya. Siguro dahil hindi Ilan taon naman na yan, Master? 16 years old lang yung bata. Mabuti nga nakauwi pa. Nakatakbo yung bata, kundi siguro wala na ngayong buhay yung bata na yon. Kaya naman dumulog si Lina, ano ba ang dapat pong gawin, Master Jen and Jenny? Humingi po ko ng tulong sa kastigadora kung dapat ko po bang ireklamo yung mga taong ito. Kasi po, sa totoo lang po, ay galing kami sa mahirap na pamilya. At hindi nga po alam ng aking mister na kasalukuyan pong linggo-linggo lamang pong umuwi. Kaya ang aking pong anak ay sa kasalukuyan, base sa sulat po niya, ay wala sa sariling katinuan. So, ano bang maibigay mong katwiran para gawin ni Lina bago magsadya sa ating programa? Kung dapat ba siya pumunta sa Tanay Police Station, magpunta sa atin para samahan natin? Ano bang maibigay mong katwiran, Master Jen? Okay, ang pangalan niya si Lina. Lina. No? 16 years old. Yung kanyang anak. Nang waiting naman. Ito lang muna ang maibibigay kong katwiran sa'yo. Yung bata ka mo, 4. Kilala mo ba? Magpa-medical ka muna. Medical mo muna siya. Bago ka pumunta sa akin. At kung makukunan mo ng litrato o makukuha mo kanilang mga pangalang buo, agad kitang ngayon na, punta ka na, tawag ka na. Okay. Okay, ay narinig mo yan, Aling Lina. Alam mo, sa totoo lang talagang mainit na pinag-uusapan ngayon sa Kongreso yung pagbabalik po ng pagbitay sa mga panggagahasa po. Kasi yan po talaga ang nagiging ugat ko, yung pagdodroga o lasinggero. Pero hindi po magagawa ng isang ordinaryong tao lamang. Kung yan ay alak lang ang talagang nasa loob ng kanyang tiyan o isip. Talagang ang droga talaga, Master Jen, talagang ay cancer na ng lipunan. Sabi nga ng ating Pangulo, hindi naman natin lahat ito masusugpo. Bagkus ay mababawasan natin. Hindi, Master. Sa Tagal, nag-umpisa pa lang yan. Pepe Ramos. Oh, wala pa ang ating... Droga na ilang presidente ba ang naupo na? Oh, tama ka dyan, Ngayon Master lang Jen. na-action na ng ating presidente ngayon. Oh, kaya saludo kami sa iyo, Pangulong Duterte, at talaga naman, siguro kung idudulog sa iyo ng Kongreso o idudulog mo sa Kongreso ang ating mga congressman, mga senador, aprubahan nyo na po yung bitay. Kasi actually, hindi man natatakot sila. Bagkos, kahit papaano maliles yung problemang panggagahasa, pagpatay, paggawa ng mga kriminalidad, pang-hold up. Talagang malaking problema na actually cancer na ito ng lipunan. Pero kahit ito ay cancer ng lipunan, maaari natin itong bawasan. Sa halip, kung hindi maiwasan yung paggamit ng ipinagbabawal na gamot, kahit papaano ang ating mga anak, ang ating mga magulang ay makakapag-provide po sa atin ng tama, mabigyan tayo ng magandang edukasyon. Importante po talaga, pamana ng ating mga magulang ang tayo'y makapag-aral. Pero dahil nagiging sanhi na rin po ang kahirapan, pero kasi naman po sa lahat ng mga talagang gustong mag-aral, hindi naman po sapat na dahilan yung kahirapan. Dahil kung meron kang determinasyon, gusto mong makatapos, makatulong, maaari kang makapag-aral ng libre. Nahandyan naman ang TESDA, Master Jen. Oo, Maaari yan. silang pumunta dyan. Makapag-aral sila ng 2 linggo, maturuan sila kung anong klaseng hanap buhay ang agad na pwede nilang pasukin. Okay. Kaya Kalina, tulad nga na sinabi ni Master Jen sa'yo, magpa-medical yung anak mo. Kung alam mo yung pangalan yung mga taong gumahasa sa anak nyo, dalhin nyo sa amin para kung sakali, masamahan namin kayo sa Tanay Police Station para mahuli na yung mga tao na yan na talagang hindi na nila Action pamalisan. kaagad. Yes, ang kastigadora. At syempre po sa ikalawang liham po natin,
ay nagmula naman po buhat po sa Quezon City. Ito po ay kwento po ng isang babaeng 3 karelasyon. Wow. Yan. Kasi may una po siyang asawa, ng asawa niya ang nag-provide ng bahay at lupa. Okay. Kahit na ito isang gwardya lamang, nakapag-provide sa kanya ng bahay at lupa. Pero dahil itong babae, dahil sumasali ito ng mga organisasyon, ay nakakilala siya ng isang sinasabi nilang Intel Police, Pastor Jen. Nagkaroon sila ng relasyon doon. Ang masakit, ang pinakamasakit, dahil nagtiwala yung asawa niya, lahat-lahat, isinanla yung bahay at lupa sa mababang halaga. Oh, At really? iniwan na yung asawa ngayon. Ang tanong, dahil binabayaran pa yan sa pag-ibig, narimata na at paaalisin na sila. Oh. Nalalawagan yung lalaki, Master Jen, na kung nakikinig o napapanood ng kanyang misis ang programang Kastigadora, makipagkita para alamin kung saan isinanla para tubusin yung asawa. Ano bang mabibigay mong katulad dito sa mga ganitong klaseng babae? Ako kilala kita. Kaya na nga ba ang sinasabi ko. Alam mo, pangit mong paking. Sobra na ang ate mo. Sa totoo lang. Alam mo yung asawa nito, magandang lalaki. Ano ba? Mukha nga Naknanto pa. Ano ba ang kulang nung gandang lalaki? At itinagpalit sa ganun. Ngayon, dahil siya may hawak ng document na nakasanla, maririmatan yun dahil Anytime. ayaw pumayag nung pinagsanlaan Nang wala yung babae. na kailangan ang nakapirma doon yung lalaki. Ay, yung Yung babae, babae. oo, kailangan. Kailangan siya. Kawawa ka nga naman. Ano ba may tutulong ko sa'yo? Dahil sa ngayon, di na natin nakikita yung taong yan eh. No, wala na. Wala nang balita. Ikaw lang. May trabaho ka naman. Gawan mo ng paraan. Mag-loan ka. Pangutang ka na. At iharap mo sa akin yung taong pinagsanlaan. Aaksyonan kagad natin. Tama yun, Master Jen. Mas hiwala yung asawa mo. Ako mismo ang magtitipanda sa kanya. Kapag para, hindi yan nirelease. yes, para naman, syempre, nakakawawa naman to si Mister na talagang yung bahay na yun, talagang pinaghirapan niya na ibigay kumpleto, Master Jen, sa lahat ng gamit, sa TV, sa ref, aircon, lahat, sala set, kumpleto talaga. Kumbaga, kung sino man yung may bahay dito, buhay reyna lang. At kung uuwi ng lingguan yung mister, yung sahod, kukubrahin na lang niya, Master J. Wala nga siyang ibang gagawin. Kaso nga, nalito ko sa walang trabaho. Yun nga, na sinasabing pulis daw. Hawak daw ng dating superintendent. Baka naman pulis patula yan. Ayun ang problema. Kasi diba? alam mo naman sa panahon ngayon, Master J, maraming mga nagpapanggap na mga pulis, mga intel, marami yan. Kaya dyan galit na galit ang ating Pangulo sa mga taong mga pretender nga. Sabi nga, sa Malacanang kaya nga, syempre ang PSDAB, ang Peace Security Democracy Alliance Volunteer Certificate Incorporated ay sumusugpo po ng mga ganyan tiwaling mga opisyal, hindi man opisyal, non-government organization man. Tumutulong po ang PSD para palaganapin po ang kapayapaan po. Hindi lamang po sa bayan ninyo, sa lugar namin, sa Rizal, buong Pilipinas po dahil po ang PSDAB ay marami pong membro yan. Parang guardians din po yan. Kalat-kalat po yan. Siyempre yes, national. Kaya nga po, inaprubahan po ng ating mahal na Pangulong Duterte ang PSDAB dahil nakita po riya talagang rehistrado po yan ng SEC. Kompleto sa document. At syempre, kinikilala din po ng panlalawigan po ng Rizal sa pamumuno po ng ating mahal na gobernadorang Rebecca Nini Inares. At syempre, ang dati pong ex-governor po na si Casimiro Ito Inares ay talagang sumusuporta pa. Noon pa po yan, araw pa yan. Friends of Governor Ito Inares po. Nang syempre, ang aming pong hindi founder. Yun, hindi na. Ang ating founder din po dyan sa Friends of Governor Ito Inares ay walang iba kundi si Mr. Joby Cordoba na naging pulis po yan ng Kapitolyo. Na kamakailan lamang po yan ay retired na po yan. Pero sa kasalukuyan ay gumaganap pa rin po yan bilang isa sa mga kasama po ng ating mahal na gobernador na anumang mga aktibidades ng PSD, walang sawang sumusuporta po ang ating mahal na gobernador. Kaya siguro kung papalarin nga po at makadaupang palad po natin ang ating mahal na Pangulo, ay talagang makikita po niya ang achievement po ng PSDAB
Okay. na talagang 8 taong namamayagpag po yan sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Na, Master. Magsasyam na actually, Oo. pero yung nakaraang Taon may anniversary tayo. every year po, nagkakaroon po kami ng conduct po ng panunumpa dyan sa Kapitolyo, sa baba po. Kasama po ang ating mahal na gobernadora, Nini Inares. At syempre din po ang kanyang pinagawang ospital. Magmula pa Yan. po sa kanyang anak na si Junjun Inares. Yan. Nakasalukuyan pong mayor na rin po ng Antipolo City. Yan. Pinagawa po niya yung ospital na yan para po sa bayan ng Montalban at San Mateo. Mateo. Pero dahil nga po hindi lang naman po bayan ng San Mateo at Montalban ang nakikinabang po dyan, iba't ibang panig po, maging sa Marikina, nakakarating po dyan. Lalo na kung BST. Lalo na kung PSD. Kaya nga nananawagan tayo sa lahat ng PSD members na kung meron na kayong nararamdaman, lalo ngayon, panahon ngayon, mga heat stroke, Pagod. nagsisikip ng inyong magsadya kayo dyan sa Inares Hospital. Lahat po ng PSD dyan ay talagang tinutulungan po Coordination lang. ng ating mahal na gobernador. Siyempre sa pamumuno po yan ng aming chairman Joby Cordoba. Nalalapit po kayo sa kanya, wala kayong kakayanang makabayad ng mga hospitals bills. Ayan, basta PSD. Talagang tinatangkilik po ng ating gobernador yan. Talagang binibigyan kayo ng pansin ang inyong kalusugan. Kasi napaka-importante po sa panahong ito, yung talagang ating kalusugan. Ay, Master, yung ating producer na si Mads Pangulima ng Filipino Views, yan ang director ng Quezon City, ng Oo nga PSD. pala. Tapos sa dami na talaga ng Wala mga banggit. affair. Oo, kaya syempre, Tagal na yan. ang tagal na namin talaga. Ayan, sinasabi nga ni Master, ang Ang CCN daming News. PSD niya, karamihan Yes, mga ang broadcaster. CCN News Filipino Views. Wala pa yan, ha? Wala pa po yung CCN News Filipino Okay. Views na yan. Yan ang aming municipal director po ng Director Quezon na City. Talagang lahat ng kamuslihan, Muslim, Kristiyano, ano pa mang uri. Media affairs yan. Yan, ng Mindanao din. Siyempre, Oo, yan talagang pinapunta siya ng ating mahal na Pangulong Duterte sa Mindanao. O nakita mo sa dyaryo, magkasama sila Yes, nagulat nga ako. ni Bigla akong De La Rosa. Bigla akong nalaglag sa kinaupuan ko nang makita ko dahil manunumpa pa lang kami kay De La Rosa eh. Kaya babanggitin ko. Siya, Master. Yes. Meron tayong isang librong binigay. Yes. Si Colonel De La Rosa. Oo. Siya wala. Yun nga lang. At least kasama niya si De La Rosa. Oo, O, diba? kasama. Menos pa rin ang ating producer, ang aming producer po ng CCN News, Filipino Views, na talagang lagi po ninyong tatakilikin maging ang kanyang programa, ha? Sa mga gustong mag-Muslim. Talagang itinuturo po ng ating producer kung paano, ano nga ba, hindi lamang nga, sila tabi nga sa kanyang programa, hindi lamang nga ito is para sa mga Muslim. Ha? Yes, ang kanyang programa ay Boses ng Islam. Islam. Diba, Tama pa, hindi tama. lamang sa Mindanao o Luzon, maging sa ibang panig ng daigdig. Sa Yemen, talagang kilala po ang CCN News. Correct. Ang Filipino Views. Kaya nga po nakilala yan sa pagtulong po ng ating producer, Mads Pangulima, Correct. sa isang naloko sa Yemen. Yan, talagang mabuhay ka, publisher, at syempre ang aming producer, Mads Pangulima. Ayan, huwag niyo po kalilimutan yan. At syempre po, mapakilala po muna tayo ng ating himpilang pinakikinggan. Narito na ang programang kastigadora Master Jenny. Dito lamang sa himpilan ng CCN News, Filipino Views, mapapakinggan tuwing araw ng Huwebes at Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Master Jenny, maaasahan sumbungan ng bayan. Siguraduhin mo lamang na ang inyong mga dokumento at testigo ay inyong kasama. Magsumbong sa kastigadora Master Jenny, sumbong, sumbong, sumbong.